Sinasabi ng iba na normal lang maging masungit sa taong gusto mo, pero hindi kailanman naniwala si Akatiro sa teoryang iyon. Habang papasok siya sa dormitoryo, puno ang isip niya ng ganong mga kaisipan. Ngunit bago pa siya makarating sa sarili niyang silid, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Napatigil siya sa labas ng pinto, nanginginig sa inis, at huminga ng malalim upang mapanatili ang kanyang composure. Sa loob, walang iba kundi si Iroha, abala sa pagkanta ng todo bigay. Nakahilata ito ng komportable, humuhuni at buong lakas na inaawit ang mga liriko ng isang kanta na lalo lamang nagpapasiklab sa inis ni Akatiro. Hanggang sa tuluyan na siyang sumabog, bigla siyang pumasok sa silid at hinugot ang power cord mula sa saksakan. Agad na pinapatay ang musika. Lumingon si Iroha, ngunit imbes na mabigla, masaya pa itong bumati at pinagsabihan siya tungkol sa kawalang galang nang basta na lang pagpasok sa silid ng iba nang walang paalam. Ang kapal pa ng mukha nito dahil silid ni Akatiro iyon at siya mismo ang nanghihimasok. Mariin niyang sinabi na hinaan nito ang boses bago pa maistorbo ang ibang residente, sabay turo sa mga headphone bilang pahiwatig. Ngunit imbes sumunod, nang aasar pang lalo si Iroha, parang sinasabi na gusto raw siyang hawakan ni Akatiro. Mariin niya itong sinupalpal, malamig ang tono, at sinabing wala siyang interes sa mga kabaliwan nito. Ang walang tigil nitong kadaldalan ay lalo lamang nagpapasakit ng ulo niya. Pagkaraan, inakusahan pa siya ni Iroha na sinadya raw niya siyang silipan habang nagbibihis. Sabay biro pa, natatawag siya ng pulis. Ang totoo, si Akatiro pa nga dapat ang tumawag dahil si Iroha mismo ang pumasok nang walang pahintulot sa kanyang kwarto. Sandali niyang pinag-isipan iyon, pero alam niyang walang maniniwala sa kanya. Masyado kasing mahusay magpanggap si Iroha bilang biktima. Gustong-gusto ni Iroha na iparamdam kay Akatiro na siya ang may control. Minsan pa nga, dumapa siya sa kama nito, sinasadya pang ipakita ang kanyang dibdib. Mabilis na umiwas ng tingin si Akatiro nang makita niyang itinago nito ang susi ng dorm sa pagitan ng dibdib. Totoo, ibinigay niya ang susi noon, pero hindi ibig sabihin pwede na siyang pumasok kahit kailan niya gusto. Lalo pa itong nangasar, sinasabing kapag pinaalis niya ito, siya rin daw ang unang mag-iisip tungkol sa kanya. Doon, tuluyang sumabog si Akatiro. Kinuha niya ang spray bottle at binasa ang mukha ni Iroha. Nagpatuloy silang magtalo. Ipinilit ni Iroha na parang kapatid lang daw siya dahil kapatid siya ng kaibigan nito. Pero mariing itinanggi iyon ni Akatiro. Sabay sabing estranghera lang siya. Hindi tumigil si Iroha sa pangaasar. Sinasadyang pindutin ang bawat pasensya niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Akatiro. Ang tumatawag ay ang kanyang tiyo. Tinitigan niya si Iroha ng masama. Binigyan ng babala na huwag itong magulo dahil nakasalalay sa tawag na yon ang kanyang kinabukasan. Napilitan si Iroha na mangakong mananahimik. Ang tiyo niyang si Makoto ay ang presidente ng HPOB, isang malaking kumpanya ng entertainment. Tumawag ito upang pag-usapan ang matapang na aplikasyon ni Akatiro sa kumpanya ng hindi sumasailalim sa tamang pagsusulit. Hindi naman lubos na humanga si Makoto sa ginawa ni Akatiro, pero dahil pamangkin niya ito, handa siyang pagbigyan. Basta't may ilang kondisyon. Biglang naging seryoso ang tono ng kanyang boses nang itanong niya kay Akatiro kung may girlfriend ba ito, dahilan upang parehong mabigla sina Akatiro at Iroha. Agad na kumislap ang mga mata ni Iroha sa kalokohan, malinaw na may naiisip na namang kapilyahan. Napansin ito ni Akatiro at agad siyang binalaan na tigilan ang anumang binabalak nito, ngunit hindi siya pinansin ni Iroha. Sa halip, lumapit ito ng dahan-dahan at nagsimulang gumawa ng mga kakaibang tunog. Sinisiguro na maririnig siya ni Makoto sa kabilang linya. Dahilan ng pagkataranta ni Akatiro, mabilis niyang nagsinungaling. Sabay sabing isa lang iyong pusa na inampon niya. Sa kamalas-malasan, nang tanungin ni Makoto ang ilang detalye tungkol sa pusa, hindi man lang ito masagot ni Akatiro, kaya lalo lang siyang pinaghinalaan. Hindi pa rin tumigil si Iroha. Patuloy siyang nang-aasar at pinipilit si Akatiro na mainis, kaya napamura ito ng mahina. Lalo lang nalito si Makoto sa nangyayari. Dahil desperado, kunwari sinabi ni Akatiro na ina-attack siya ng pusa para magmukhang totoo ang kanyang palusot. Maya-maya, nagsimulang magdudugtong-dugtong ng ideya si Makoto at inakalang may kasintahan talaga ang kanyang pamangkin. Biglang nataranta si Akatiro at agad itong itinanggi habang pilit na itinutulak palayo si Iroha. Sa kabutihang palad, tila natuwa si Makoto nang marinig na wala itong girlfriend at sinabing ipapaliwanag na lang niya ang mga detalye tungkol sa aplikasyon nito sa susunod. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang tawag. Pagkatapos ng pag-uusap, gumulong-gulong si Iroha sa kama ni Akatiro, nagrereklamo na nauuhaw siya. Napabuntong hininga si Akatiro at sinabing kumuha na lang siya ng inumin mag-isa. Masigla namang lumabas si Iroha
Iniwan siyang iritado. Kinabukasan, sa kanyang vacant period, abala si Akatiru sa pagsusulat sa kanyang notebook. Nagmumuni-muni tungkol sa buhay at kamatayan at sa panata niyang gamitin ang bawat minuto para makamit ang mas magandang kinabukasan. Pagkatapos ng klase, bumagsak sa upuan si Ozuma, ang matalik niyang kaibigan, halatang pagod na pagod. Buti na lang at kinuha ni Akatiru ang mga notes para sa kanya, kaya labis siyang nagpasalamat. Bilang ganti, inimbitahan ni Ozuma si Akatiru na kumain ng sumimitsu pagkatapos ng klase. Lagit-laging humahanga si Akatiru sa kabutihan ni Ozuma bilang tao. Ngunit ibinalik lamang ni Ozuma ang papuri sa kanya. Anya, mabuti ang puso ni Akatiru at yun mismo ang dahilan kung bakit espesyal siya. Bagaman iginiit ni Akatiru na lahat ng ginagawa niya ay pinagpaplanuhan lang, hinangaan pa rin ni Ozuma kung paano niya laging iniisip ang kapakanan ng iba. Kabilang na siya at maging ang kapatid niyang si Iroha. Sabi nila, normal lang daw na maging suplado o masungit sa taong gusto mo. Pero si Akatiru ay hindi kailanman naniwala sa teoryang yon. Habang iniisip niya iyon, pumasok siya sa dormitoryo. Pero bago pa siya makarating sa sariling kwarto, may malakas na ingay na umalingaw-ngaw mula sa loob. Nakatayo sa labas, napapailing siya sa inis, huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Sa loob, walang iba kundi si Iroha na todo kanta na parang nasa concert. Nakabalandra ito sa kama, humuhuni at todo bigkas ng mga liriko ng kanta. Lalo lang pinapalala ang inis ni Akatiru hanggang sa hindi na siya nakapagpigil. Galit siyang pumasok sa kwarto at hinila ang power cord mula sa saksakan. Agad pinatay ang musika. Lumingon si Iroha, parang walang nangyari at masiglang binati siya bago pa sermunan tungkol sa kabastusan ng basta na lang pagpasok sa kwarto ng may kwarto. Lalong nagngit-ngit si Akatiru. Kwarto niya iyon at si Iroha ang lumabag. Sinabihan niya itong hinaan ng boses bago pa makaistorbo sa iba. Sabay turo sa headphones bilang pahiwatig. Ngunit imbes na sumunod, tinukso siya ni Iroha na may halong mali siya. Sinasabi na gusto raw siyang hawakan ni Akatiru. Mariing itinanggi ni Akatiru. Malamig ang tono at sinabing wala siyang interes sa mga kalokohan nito. Lalo lang siyang naduduwal sa walang tigil na daldal ni Iroha. Hanggang sa akusahan pa siya nitong sinusubukan siyang silipan habang nagbibihis. Sabay biro, natatawagan daw niya ang pulis. Sa totoo lang, si Akatiru pa dapat ang tumawag dahil si Iroha ang pumasok sa kwarto niya nang walang paalam. Sandali niyang pinag-isipan yon, pero alam niyang walang maniniwala sa kanya laban kay Iroha. Napakahusay nitong umarte bilang biktima. Gustong-gusto ni Iroha na ipinapakita kay Akatiru na siya ang may kontrol. Isang beses pa nga, humiga ito ng diretso sa kama niya. Sadyang ipinapakita ang dibdib. Agad siyang umiwas ng tingin nang itago ni Iroha ang susi ng dorm sa pagitan ng kanyang dibdib. Totoo, ibinigay niya rito ang susi. Pero hindi ibig sabihin noon na pwede na itong basta-basta pumasok kahit kailan. Lalo pa siyang tinukso ni Iroha. Sabing kapag pinaalis niya ito, siya rin daw ang unang mag-i-imagine tungkol sa kanya. Doon na tuluyang sumabog si Akatiru. Kumuha siya ng spray bottle at binasa ang mukha nito ng tubig. Nagpalitan sila ng sigawan. Ipinilit ni Iroha na para na raw siyang kapatid ni Akatiru dahil kapatid siya ng kaibigan nito. Pero agad itong itinanggi ni Akatiru at sinabing estranghero siya. Patuloy si Iroha sa pang-aasar. Sinisikap na mapikon siya. Biglang tumunog ang cellphone ni Akatiru, si Uncle Makoto. Matalimang tingin niya kay Iroha. Binigyang babala itong huwag gumawa ng kalokohan dahil nakasalalay dito ang kinabukasan niya. Napilitan itong mangakong magpapakabait. Si Makoto ay presidente ng HP Bulb, isang malaking entertainment company. Tumawag ito para pag-usapan ang matapang na aplikasyon ni Akatiru sa kumpanya. Kahit hindi siya kumuha ng tamang pagsusulit, hindi siya gaanong humanga sa ginawa ng pamangkin. Pero dahil kadugo niya ito, handa siyang tulungan basta't may mga kondisyon. Biglang naging seryoso ang tono ni Makoto at tinanong si Akatiru kung may girlfriend na ba siya. Ikinagulat ni na Akatiru at Iroha. Agad kumislap ang mga mata ni Iroha sa kalokohan. Napansin yon ni Akatiru at binalaan siyang tigilan ang kung ano man ang iniisip niya, pero hindi siya pinansin. Lumapit palalo si Iroha at nagsimulang gumawa ng mga kakaibang ingay para marinig ni Makoto sa tawag. Dahilan upang kabahan si Akatiru. Mabilis siyang nagsinungaling at sinabing pusa lang daw iyon na inampon niya. Sa kasamaang palad, nang magtanong si Makoto tungkol sa pusa, wala siyang masagot, kaya lalong nakakahalata ang kanyang tiyuhin. Hindi pa rin tumigil si Iroha, tuloy-tuloy sa pang-aasar hanggang mapamura si Akatiru at tuluyang maguluhan si Makoto. Para mapanindigan ang kasinungalingan, kunwari ay inaatake siya ng pusa. Hanggang sa unti-unting nagduda si Makoto at inakalang may girlfriend nga ito. Kabado, mabilis na tumanggi si Akatiru habang pilit na itinutulak palayo si Iroha. Sa kabutihang palad, natuwa si Makoto nang marinig
na wala itong kasintahan at sinabing ipapaliwanag na lang niya sa susunod ang detalye ng aplikasyon. Pagkatapos ng tawag, gumulong-gulong si Iroha sa kama ni Akatiro. Reklamo pa na nauuhaw siya. Napabuntong hininga si Akatiro at sinabing kumuha na lang siya ng inumin. Masigla itong tumalilis palabas. Iniwan siyang inis na inis. Kinabukasan sa oras ng bakante niya, nagsusulat si Akatiro sa notebook, mga pagninilay sa buhay, kamatayan, at sa pangakong gagamitin ang bawat sandali para sa mas magandang kinabukasan. Pagkatapos ng klase, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Ozuma. Pagod na pagod, tinukso ni Iroha si Akatiro. Sinasabing dapat ay mapansin naman siya. Wika niya, ang kinabukasan ay hindi mahalaga. Ang importante ay ang kasalukuyan. May mga luha sa kanyang mga mata habang inaamin niyang labis siyang nagmamalasakit kay Akatiro at ang tanging hiling niya ay manatili silang malapit sa isa't isa magpakailanman. Sandaling natigilan si Akatiro. Akala niya ay seryoso si Iroha. Lumambot ang kanyang puso, ngunit bago pa siya tuluyang maniwala, biglang tumawa si Iroha ng may kalokohan, isiniwalat na palabas lamang pala ang lahat. Tinukso niya si Akatiro sa pagiging madali nitong maniwala at biro pa niyang matagal na niyang gustong umamin ng ganon. Hindi makapagsalita si Akatiro sa sobrang pagkalito at hiya, lalo na nang mapansin ni Iroha ang mapulang tainga niya at sabihing, "Uy, nahihiya ka, no?" Ang mapanukso niyang nangiti ang tuluyang nagpasabog kay Akatiro. Sumigaw ito sa inis. Idineklara na hinding-hindi na siya muling maniniwala sa anumang sabihin ni Iroha. Galit na galit, hinabol niya ito pababa ng hagdan, pero mabilis na nakatakas si Iroha bago pa siya mahuli. Pagkaraan, nakipagkita si Akatiro sa tiyuhin niyang si Makoto sa isang kafe para pag-usapan ang aplikasyon niya sa Itpyo. Binanggit ni Makoto na may isa pang taong darating, ngunit gusto muna niyang makausap si Akatiro ng pribado. Ipinunto niya na alam niyang nakapaglabas na ng laro si Akatiro. Ipinaliwanag naman ni Akatiro na yun ay resulta ng pagtutulungan ng 5 tao. Si Ozuma bilang programmer, habang siya naman ang nagsilbing producer at director. Kasama ng 3 pang miyembro, binuo nila ang Fifth Floor Alliance. Aminado siyang hindi magtatagumpay ang laro kung wala ang tulong ng kanyang koponan. Napansin ni Makoto na pinag-uusapan na ng industriya ang biglaang pagsikat ng kanilang grupo at kinilala ang kahanga-hanga nilang nagawa. Aminado rin siya na kahit siya, noong kabataan niya, ay hindi kayang makamit ang ganoong tagumpay, kaya nararapat lamang kay Akatiro ang kasikatan na tinatamasa niya ngayon. Bago pa lumalim ang usapan, hinikayat ni Makoto na umorder muna si Akatiro ng maiinom o makakain. Inakala ni Akatiro na ang taong paparating ay manager o kinatawan, kaya inilabas niya ang kanyang proposal, handang gumawa ng magandang impresyon. Habang umaorder si Makoto, nakipagbiruan pa ito sa waitress. Sinabihan pa itong mag-dinner sila mamaya, kahit halatang abala pa ito sa trabaho. Nagulat si Akatiro sa pagiging lantaran ng tiyuhin niya at sinita ito. Ngunit buong kumpiyansa lamang nang ngumiti si Makoto at sinabing marunong siyang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga babae. At nang makita ni Akatiro ang reaksyon ng waitress, tila tama nga ang sabi nito. Nahihiya at nababahala. Nagpaalam muna si Akatiro na pupunta sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Pumikit siya, sinusubukang kalimutan ang kakaibang tagpong nasaksihan, kaya hindi niya napansin ang karatulang nagsasabing, "Sira ang kandado." Walang kamalay-malay siyang binuksan ang pinto at aksidenteng nabungaran si Mashiro na nakaupo pa sa inidoro. Bago pa siya makagalaw, tinamaan siya ng kamaong puno ng hiya at galit ni Mashiro sa muka. Tinukso ni Iroha si Akatiro. Sinasabing dapat ay mapansin naman siya. Wika niya, ang kinabukasan ay hindi mahalaga. Ang importante ay ang kasalukuyan. May mga luha sa kanyang mga mata habang inaamin niyang labis siyang nagmamalasakit kay Akatiro at ang tanging hiling niya ay manatili silang malapit sa isa't isa magpakailanman. Sandaling natigilan si Akatiro. Akala niya ay seryoso si Iroha. Lumambot ang kanyang puso, ngunit bago pa siya tuluyang maniwala, biglang tumawa si Iroha ng may kalokohan, isiniwalat na palabas lamang pala ang lahat. Tinukso niya si Akatiro sa pagiging madali nitong maniwala at biro pa niyang matagal na niyang gustong umamin ng ganon. Hindi makapagsalita si Akatiro sa sobrang pagkalito at hiya, lalo na nang mapansin ni Iroha ang mapulang tainga niya at sabihing, "Uy, nahihiya ka, no?" Ang mapanukso niyang nangiti ang tuluyang nagpasabog kay Akatiro. Sumigaw ito sa inis. Idineklara na hinding-hindi na siya muling maniniwala sa anumang sabihin ni Iroha. Galit na galit, hinabol niya ito pababa ng hagdan, pero mabilis na nakatakas si Iroha bago pa siya mahuli. Pagkaraan, nakipagkita si Akatiro sa tiyuhin niyang si Makoto sa isang kafe para pag-usapan ang aplikasyon niya sa Itpyo. Binanggit ni Makoto na may isa pang taong darating, ngunit gusto muna niyang makausap si Akatiro ng pribado. Ipinunto niya na alam niyang
nakapaglabas na ng laro si Akatiro. Ipinaliwanag naman ni Akatiro na yun ay resulta ng pagtutulungan ng 5 tao. Si Ozuma bilang programmer, habang siya naman ang nagsilbing producer at director. Kasama ng 3 pang miyembro, binuo nila ang Fifth Floor Alliance. Aminado siyang hindi magtatagumpay ang laro kung wala ang tulong ng kanyang koponan. Napansin ni Makoto na pinag-uusapan na ng industriya ang biglaang pagsikat ng kanilang grupo at kinilala ang kahanga-hanga nilang nagawa. Aminado rin siya na kahit siya, noong kabataan niya, ay hindi kayang makamit ang ganoong tagumpay, kaya nararapat lamang kay Akatiro ang kasikatan na tinatamasa niya ngayon. Bago pa lumalim ang usapan, hinikayat ni Makoto na umorder muna si Akatiro ng maiinom o makakain. Inakala ni Akatiro na ang taong paparating ay manager o kinatawan, kaya inilabas niya ang kanyang proposal. Handang gumawa ng magandang impresyon. Habang umaorder si Makoto, nakipagbiruan pa ito sa waitress. Sinabihan pa itong mag-dinner sila mamaya, kahit halatang abala pa ito sa trabaho. Nagulat si Akatiro sa pagiging lantaran ng tiyuhin niya at sinita ito. Ngunit buong kumpiyansa lamang nang ngumiti si Makoto at sinabing marunong siyang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga babae. At nang makita ni Akatiro ang reaksyon ng waitress, tila tama nga ang sabi nito. Nahihiya at nababahala. Nagpaalam muna si Akatiro na pupunta sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Pumikit siya, sinusubukang kalimutan ang kakaibang tagpong nasaksihan, kaya hindi niya napansin ang karatulang nagsasabing, sira ang kandado. Walang kamalay-malay siyang binuksan ang pinto at aksidenteng nabungaran si Mashiro na nakaupo pa sa inidoro. Bago pa siya makagalaw, tinamaan siya ng kamaong puno ng hiya at galit ni Mashiro sa muka. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Takeru mula sa kuweba kasama si Bee. Habang masayang lumilipad-lipad si Bee sa kagubatan, naisip ni Takeru na hindi magandang ideya ang maglakbay sa gabi. Dahil gutom na siya, nagpasya siyang magkampo muna sa lugar para magpalipas ng gabi. Habang naghahanda siyang kumain, kinuha niya ang mahiwagang tubig elemental mula sa kanyang bag. Habang pinagmamasdan niya ito, naalala ni Takeru na ikinonekta ni Val ang kanyang bag sa mahiwagang lawa upang lagi siyang makapagbigay ng pagkain para kay Bee. Masayang uminom si Bee ng tubig at humingi pa, kaya binigyan siya ni Takeru ng isa pang tasa. Ngunit inialok naman ni Bee ang tasang yon kay Takeru, kaya tinanggap niya ito at uminom din ng mahiwagang tubig. Pagkatapos niyang uminom ng malamig at nakakapreskong tubig, inilatag ni Takeru ang ilang mahiwagang bato at nagsagawa ng proteksyon na harang sa paligid. Habang ginagamit niya ang mga batong yon ng napakadali, naisip niyang napakahalaga ng mga ito sa mundong ito. Ngunit dahil kaya niyang lumikha ng mga batong yon, gamit ang sarili niyang mana, malaya niyang nagagamit ang mga ito para sa mga simpleng bagay. Gumamit siya ng isa pa at pinainit ito upang magsilbing lutuan. Napamangha si Bee nang makita niyang ginawang kalan ni Takeru ang mamahaling mga batong yon. Alam niyang pareho lang ang ulam na lulutuin, karne at nilaga. Ngunit tuwang-tuwa pa rin si Takeru dahil napakasarap nito. Napansin niyang nakatingin si Bee sa karne habang naglalaway. Ngunit nag-alinlangan siya kung baka makasama sa kanya ang ganitong pagkain. Nag-alok siya ng maliit na bahagi kay Bee. Ngunit nasunog ang bibig nito dahil mainit pa. Upang matulungan siyang kumain, hinipan ni Takeru ang pagkain upang lumamig. Sa wakas, masayang kumain si Bee ng nilaga hanggang sa mabusog ito. Habang nakahiga na ang batang dragon, nagtanong si Takeru sa sarili kung bakit hindi ito nalulungkot sa pag-alis sa ama nito. Sa halip, niyakap lang siya ni Bee, kaya napagtanto niyang masaya itong kasama siya. Napangiti si Takeru at tiningnan ang mga istatistika ni Bee. Kahit bata pa ito, taglay na nito ang napakalakas na ranggo ng Bee at ilang makapangyarihang kakayahang elemental. Naging seryoso si Takeru at naisip niyang kailangang palakihin itong mabuti. Tinitigan niya ang inaantok na bata at mariing sinabi, huwag kang gagawa ng delikadong bagay. Naiintindihan mo? Kahit gaano kakalakas, ako pa rin ang mapapagalitan ni Val kapag may nangyari sa'yo. Ngunit bago pa siya matapos, tulog na agad si Bee. Habang pinagmamasdan itong mahimbing, napaisip si Takeru kung sinadya ba ng tagapamahala ng espasyo na bigyan siya ng kasamang reptilya. Kinabukasan, umakyat si Takeru sa bundok upang bumalik sa kagubatan. Laking gulat niya nang makita kung umupo siyang muli at tahimik na kumain ng piraso ng tinapay na binili niya para sa sarili. Saglit niyang naisip kung nagseselos kaya si Mashiro matapos marinig ang usapan nila tungkol kay Iroha. Ngunit agad din niya itong itinaboy sa isipan dahil alam naman niyang galit talaga sa kanya si Mashiro. Nagpatuloy ang klase nang tumayo si Sumire sa harap ng silid at tinanong ang mga estudyante kung natapos na ba nila ang kanilang takdang aralin. Itinaas ng isang lalaki ang kamay at umamin na nakalimutan niya ito, dahilan para magalit si Sumire. Nagsimula siyang magsermon tungkol sa pananagutan at disiplina.
na kung wala raw ang mga ito, wala silang pinagkaiba sa mga walang silbi. Sinubukan ng estudyante na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Sumaire, bagaman sa huli ay pinatawad din niya ito sa kondisyong mangangako itong magsisikap na huwag na uulitin. Sumulyap si Akitero kay Mashiro at napansin kung gaano ito kaseryosong nakatingin kay Sumaire. Naisip niyang baka hindi nga si Sumire ang pinakamainam na guro para sa isang bagong lipat na estudyante. Pagkatapos ng klase, huminto si Sumire sa may pintuan at tinawag si Akitero. Sinabihan niya itong magpunta sa silid panggabayan para pag-usapan ang isang takdang aralin. Tahimik na pumayag si Akitero, ngunit pag-alis ni Sumire, agad siyang nilapitan ng ilang lalaki na nag-aalala kung paano niya nagagawang manatiling kalmado, gayong kilalang-kilala nilang nakakatakot si Sumire. Simple lang ang sagot niya, hindi naman niya ako papatayin. Pagkatapos niyon, tumungo na siya sa silid panggabayan. Pagdating niya roon, pinapasok siya at agad siyang sinalubong ng tanawin ng isang silid na parang torture chamber. Umupo siya sa gitna at halos agad nag-iba ang asal ni Sumire. Lumuhod ito at yumuko hanggang lupa. Kinakabahang humihingi ng tawad. Nagbago rin ang ugali ni Akitero. Bigla siyang nagmukhang mas may kumpiyansa kaysa kanina. Nauutal si Sumire habang nagbibigay ng mga dahilan. Sinasabing labis lang siyang abala sa mga plano at tungkulin sa pagtuturo. Hinugot ni Akitero ang kanyang telepono at ipinakita ang mga notifikasyong natanggap niya tungkol sa online na aktibidad ni Sumire na nagpapakitang abala ito sa ibang bagay sa halip na sa trabaho. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Sumire bilang guro ay si Shibuku Murasaki. Sa klase, kinatatakutan siya bilang mahigpit at makamandag na reyna, ngunit para kina Akitero at sa natitirang miyembro ng Fifth Avenue Alliance, isa lang siyang si Sumire, ang kanilang ilustrador na laging nahuhuli sa mga deadline. Ipinunto ni Akitero ang mga masasakit na salitang binitawan ni Sumire sa klase kanina na halatang tumama sa kanyang pagmamataas. Ipinaliwanag naman ni Sumire na ang mahigpit na guro na ipinapakita niya ay hindi ang totoong siya. Isa lamang itong maskarang isinusuot niya sa harap ng mga estudyante. Napabuntong hininga si Akitero at nagpa siya na lang na baguhin ang paksa. Tinanong niya si Sumire tungkol sa progreso ng kanyang trabaho hanggang ngayon. Nang magsimulang kabahan, si Sumire ipinakita niya kay Akitero ang kanyang tablet. Isang blangkong pahina ang bumungad. Naiinis si Akitero at sinubukan siyang itapon sa isa sa mga torture machine pagkatapos ay hinila niya ang ponytail ni Sumire habang nagpupumiglas ito para makawala. Iginiit ni Sumire na tinamaan siya ng artist block nang pakawalan niya ang buhok nito. Napabuntong hininga si Akitero at sinabing dapat ay lumapit ito sa kanya kung nahihirapan na. Mariing tumutol si Sumire, sinasabing masisira ang imahe niyang cool kung gagawin niya iyon. Halatang nawawalan na ng pasensya si Akitero, kaya pinisil niya ang ilang pressure points sa balikat nito sa inis. Pagkatapos niyang pakawalan si Sumire, mahina niyang binulong na hindi niya akalaing ganito ito kawalang pag-asa. Naalala niya tuloy ang unang beses na nagkakilala sila. Nasa isang manga convention noon si Akitero, naghahanap ng posibleng illustrator, ngunit wala siyang makitang babagay. Habang palabas na sana siya, napansin niya ang isang comics na tungkol sa isang bawal na pag-ibig. Napakadetalyado ng pagkakaguhit, kaya agad itong nakakuha ng atensyon niya. Nang lapitan niya ang artist para imbitahan sa proyekto, laking gulat niya nang makita na ito pala ang homeroom teacher niyang si Sumire. Mula noon, ginamit ni Akitero ang kaalaman sa sikreto ni Sumire para mapanatili itong nagtatrabaho sa kanya. Hanggang ngayon, nais pa rin ni Sumire na sana ay iba ang naging simula nila. Dahil sa pangyayaring iyon, hawak ni Akitero ang reputasyon niyang pagiging maaasahang guro. Ngunit sinabi ni Akitero na kasalanan niya iyon at ngayon, nabahagi na siya ng team. Mas mabuting simulan na niyang gumawa ng mga draft para sa laro. Napangiwi si Sumire at sinabing hindi pa rin siya makapag-drawing dahil sa artist block. Iminungkahi ni Akitero na magpahinga muna sila. Ngunit mali ang pagkaintindi ni Sumire at biglang nasabi na hindi niya gusto ang mga lalaking 15 taon pataas. Napasigaw si Akitero. Sinaway siya sa ganoong klaseng pag-iisip at sinabing kumain muna siya para bumalik ang sigla at makapag-concentrate. Binigyan din siya ni Akitero ng kalahating araw na extension na agad namang nagpasaya kay Sumire. Bago siya umalis, tinanong ni Sumire tungkol sa totoong relasyon nila ni Mashiro. Inamin ni Akitero na peke lang iyon. Isang kasundo ang ginawa niya upang makatulong sa kanila para makuha ang suporta ng kumpanya ng kanyang tiyuhin. Ibinunyag naman ni Sumire na may espesyal na tagubilin ang paaralan kung paano aasikasuhin ang kaso ni Mashiro. Kaagad namang nahulaan ni Akitero na ito ay dahil shunen si Mashiro. Sinabi niyang iyon lang ang alam niya, kaya ipinaliwanag ni Sumire na dati ay binubuli si Mashiro sa dati niyang paaralan. Nalaman ng ilang kaklase ang isang lihim ni Mashiro
at ginamit nila ito para kontrolin siya. Hindi alam ni Sumire kung ano ang lihim na yon, ngunit hiniling niya kay Akiteru na tulungan si Mashiro na magkaroon ng maayos at masayang buhay sa paaralan. Gusto raw niyang maramdaman ni Mashiro na tunay siyang nag-e-enjoy sa pananatili rito at kumpiyansa siyang si Akiteru ang makakagawa niyon. Hindi pinansin ni Akiteru ang papuri ni Sumire, ngunit iginiit ng guro na dapat niyang tanggapin niyon. Paalala pa ni Sumire na pareho silang nagpapasalamat, pati na si Ozuma, dahil malaki ang naging epekto ni Akiteru sa kanilang mga buhay. Walang emosyon, sagot ni Akiteru na kahit anong pambobola ay hindi magdudulot kay Sumire ng panibagong extension ng deadline. Pagkatapos noon, bumalik siya sa silid-aralan at tinanong si Mashiro kung gusto nitong sabay silang umuwi. Ngunit malamig na tinanggihan siya ni Mashiro. Sinabing huwag siyang lumapit. Agad kumalat ang mga bulungan sa paligid. May ilan pang nagtutuksuhan na baka tsundere si Mashiro at na para silang mag-asawa sa kilos nila. Narinig iyon ni Mashiro at namula sa hiya bago biglang tumakbo palabas ng silid. Pinanood lang siya ni Akiteru habang umaalis. Nagtataka kung bakit napakalamig ng pakikitungo nito sa kanya. Napansin ni Ozuma ang ekspresyon ni Akiteru at sinabing hindi naman daw masamang tao si Mashiro. Sumangang-ayon si Akiteru pero sinabi niyang sana man lang ay hayaan siya nitong mapalapit para maprotektahan ito. Humingi siya ng payo kay Ozuma, ngunit aminado itong mahirap ang sitwasyon ni Akiteru, lalo na't malinaw na may masamang impresyon na si Mashiro sa kanya. Nang mag-isa na si Akiteru sa shoe locker area, bigla niyang naramdaman ang mahigpit na yakap mula sa likuran. Isang pamilyar at nakakainis na boses ang narinig niya, si Iroha. Sinabihan niya itong bumaba, pero sumagot si Iroha na ginagawa lang niya iyon bilang tanda ng kabaitan upang samahan siya. Habang mas lalong idinidikit ang sarili, biro pa ni Iroha na kung talagang gusto niyang pakawalan siya, mawawala rin daw ang kalambutang nararamdaman niya. Doon lamang napagtanto ni Akiteru na ang dibdib ni Iroha ay nakadikit sa kanyang likod. Lalong lumala ang sitwasyon nang mapansin niyang may kakaiba sa pakiramdam at agad itong kinumpirma ni Iroha. Hindi raw siya nakasuot ng underwear. Ipinaliwanag pa nito na kamakailan ay medyo lumaki siya kaya masikip na ang mga suot niyang panloob. Maging ang uniforme niya ay masikip na rin kaya may ilang butones na natanggal. Kung aalis daw siya bigla ngayon, tiyak na may makikita. Hindi makapaniwala si Akiteru pero dahil may maliit na posibilidad na nagsasabi ito ng totoo, hindi niya magawang itulak palayo si Iroha. Kung nagsisinungaling ito, mapapahiya lang siya. Pero kung totoo, malaking gulo ang posibleng mangyari. Hindi lang sa pagkakaibigan nila ni Ozuma, kundi pati sa kasunduan nila sa kumpanya ng tiyuhin niya. Kung may makakita pa sa kanila sa ganitong ayos, siguradong iisipin ng lahat na niloloko niya si Mashiro kay Iroha. Upang maiwasan ang mas malaking gulo, mabilis na inangat ni Akiteru si Iroha sa pamamagitan ng pag-angkla ng mga braso niya sa mga binti nito. Ginawa niyang parang piggyback position. Nagulat si Iroha at nagpanik habang tinutokso siya ni Akiteru. Sinasabing aminin na lang niyang nagsinungaling siya. Pero matigas si Iroha at ayaw umamin. Mabilis na tumakbo si Akiteru palabas ng paaralan, dumaan sa gilid upang hindi sila makita ng iba. Sa bilis ng pangyayari, napahingal si Iroha at napasigaw na sumusuko na siya. Saka lamang huminto si Akiteru. Hindi niya agad ibinaba si Iroha. Pinapagsisi mo na ito at pinapahingi ng tawad dahil sa pagsisinungaling. Pang-aasar na rin niya. Nang tuluyan niya itong ibaba, sinermunan niya ito sa inasal nito. Pero agad din niyang napagtanto na may katotohanan pala sa sinabi nitong wala itong suot na underwear. Sa huli, sabay silang umuwi. Habang naglalakad, tinanong ni Akiteru si Iroha kung may maibibigay ba itong payo kung paano makipagkaibigan sa isang mahirap pakisamahan na babae. Nanlaki ang mga mata ni Iroha. Inakalang may gusto na si Akiteru sa isang babae. Agad namang nilinaw ni Akiteru ang sitwasyon at ipinaliwanag na si Mashiro ang tinutukoy niya. Dagdag pa niya, ginagawa lang naman niya iyon para sa sariling kapakinabangan. Pero ngumiti si Iroha at sinabi na kahit anong sabihin niya, alam niyang gusto rin talaga nitong maging kaibigan si Mashiro. May mapang-asar na ngiti, sinabi ni Iroha na siya na ang bahala at tuturuan niya si Akiteru kung paano mapalapit kay Mashiro. Kinabukasan, dumating si Akiteru sa paaralan na may suot na dog collar at inalok si Mashiro na siya na ang magdadala ng bag nito. Sa oras ng tanghalian, inihain pa niya ito ng mainit na pagkain. Pagkatapos ng klase, inalok pa niya si Mashiro ng piggyback ride. Ngunit imbes na matuwa, lalo lang nainis si Mashiro sa mga ginagawa niya. Hinila niya ang tali ng kwelyo ni Akiteru at dinala ito sa hagdanan. Galit na tinanong
kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon. Akala ni Mashiro ay isa lang yung biro. Ngunit nagulat siya nang aminin ni Akiteru na siya man ay nahihiya sa ginagawa niya dahil ito nga ay isa sa mga plano ni Iroha. Inamin niyang alam niyang hindi yun gagana, kaya mas lalo lang nainis si Mashiro. Napatanong ito kung ganoon na lang ba talaga ang pagkadismaya ni Akiteru sa kanya. Bago pa man siya makasagot, biglang sumulpot si Iroha at tinukso silang dalawa na para bang magkasintahan daw sila. Tinanong ni Mashiro kung sino siya at masiglang ipinakilala ni Iroha ang sarili bilang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Habang pinagmamasdan ni Mashiro ang magaan na asaran ng dalawa, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Bigla siyang tumalikod at malamig na sinabing aalis na siya, sabay utos na tigilan na nila ang panggugulo sa kanya. Pagdating ni Akiteru at Iroha sa kanilang apartment complex, nagulat silang makita si Mashiro ron. Inakusahan sila nito ng stalking pero agad nilang ipinaliwanag na pareho lang silang nakatira sa parehong gusali. Masiglang dagdag ni Iroha na isa siya sa mga sister in spirit ni Akiteru dahil ang kuya niya ay matalik na kaibigan nito. Ngunit maling naintindihan ni Mashiro, akala niya ay magkasama silang lahat nakatira. Kaya agad nilinaw ni Akiteru na pare-pareho lang silang nakatira sa iisang palapag. Katabi ni Ozuma si Sumire, habang si Iroha ay may sariling apartment. Pagkarinig sa pangalan ni Sumire, biglang nagalit si Mashiro at sinabing ayaw niyang nakatira malapit sa kanila bago malakas na isinara ang pinto. Lumapit si Akiteru sa pinto nito at may kumpiyansang sinabi na makikialam siya sa buhay ni Mashiro, gusto man nito o hindi. Tinawag ni Akiteru ang kanyang grupo para sa isang pulong sa kanyang kwarto. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang magdaos ng welcome party para kay Mashiro bilang selebrasyon sa kanyang paglipat sa kanilang apartment building. Nakatakda na niya ang petsa sa Biyernes ng alas 8 ng gabi. Kahit na nag-aalala si Iroha na baka hindi dumalo si Mashiro, ngumiti si Akiteru ng may kumpiyansa, sinasabi na kailangan lang nila siyang istorbohin ng sapat at may plano na siya sa isip. Bago ang kanyang plano, nagdiwang muna ang 5th Floor Alliance ng isang maliit na party bilang selebrasyon sa pagtatapos ng isang project deadline. Uminom si Sumire ng mas marami kaysa sa karaniwan, dahilan para pagsabihan siya ni Akiteru dahil palagi siyang huli sa kanyang mga submission. Napansin ni Akiteru na tila napakamaamo at magalang si Iroha. Ipinaliwanag ni Iroha na medyo naiilang siya dahil hindi siya opisyal na miyembro ng kanilang grupo. Ngunit nagpapasalamat siya na naisama siya sa selebrasyon. Binigyan siya ni Akiteru ng medyo hindi komportableng tingin na pagtanto na kapag magalang si Iroha, naiistorbo siya, lalo na't karaniwan itong mahirap pakisamahan. Pinuri ni Ozuma ang luto ni Akiteru, lalo na ang inihandang roast beef. Bilang tugon, pinuri ni Akiteru ang teknikal na kakayahan ni Ozuma, binanggit ang engineering setup nito na nagpapabilis sa pag-upload ng kanilang mga file at nakatulong para matapos nila ang deadline sa tamang oras. Mapagpakumbabang tinanggihan ni Ozuma ang papuri, sinasabing hindi niya iniisip na siya'y espesyal na talentado at ang ginagawa niya ay simpleng bagay lamang. Inamin niya na ang tanging dahilan kung bakit nagagamit niya ang kanyang kakayahan ay dahil lumikha si Akiteru ng pagkakataon para sa kanya mula sa simula. Kaya para sa kanya, si Akiteru ang tunay na talentado. Ngumiti ng maayos si Iroha habang pinapanood ang dalawa na mag-usap. Bigla namang napansin ni Ozuma na wala si Namako. Ipinaliwanag ni Akiteru na hindi nakasama si Namako dahil sa personal na deadline. Si Namako ang kanilang scenario writer. Unang nakipag-ugnayan si Akiteru sa pamamagitan ng fan letter para imbitahan si Namako sa kanilang game project at labis siyang nagulat nang tumugon si Namako at pumayag. Hindi pa sila nagkikita ng personal, ngunit mula sa kanilang online chats, mukhang propesyonal, maaasahan at madaling pakisamahan si Namako. Hindi tulad ng ibang adult na kilala ni Akiteru. Naramdaman ni Sumire na siya ang tinutukoy, kaya lasing niyang nagreklamo. Hindi pinansin ni Akiteru at sinabing si Namako lamang ang kanilang pinag-uusapan. Nang makita niya kung gaano kalasing si Sumire, tinanong niya kung ano ang iniinom nito at ipinakita ni Iroha ang bote na ginamit ni Sumire para maghalo ng mga inumin. Biglang sinabi ni Sumire na ang saya niya at sumugod kay Akiteru para sa isang yakap na pinigilan niya. Mabilis na binago ni Akiteru ang paksa, tinawag ang atensyon ng lahat upang pag-usapan ang plano para sa surprise party ni Mashiro. 6 na araw bago ang party, ginawa ni Akiteru ang unang pagsubok na imbitahan si Mashiro sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpindot sa kanyang doorbell. Nang sa wakas ay binuksan niya ang pinto,
Sinalubong siya ng masiglang ngiti ni Akitero habang sinisimulang ikwento ang nalalapit na party. Bago pa man siya makapagpaliwanag, pinagsarhan ni Mashiro ang pinto sa kanyang mukha. Noong linggo, sinubukan niyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, napansin niyang sira ang doorbell. Hindi niya ito inalintana at nagpa siya na lang na punuin ang mailbox niya ng mga invitation letters. 4 na araw bago ang party. Habang nasa klase, itinapon ni Akitero kay Mashiro ang isang note na nagsasabing gusto niyang makipag-usap sa kanya. Nagsimula silang magpalitan ng mga sulat na nagtatanong si Mashiro kung ang ginawa niya kahapon ay maituturing na pambubuli. Agad namang itinanggi ni Akitero. Iginiit na gusto lang niyang imbitahan siya sa isang dinner party. Hindi kumbinsido si Mashiro at ipinunto na sobrang puno ng kanyang mailbox ng mga imbitasyon na halos mukhang basurahan na ito. Nang subukang hilingin ni Akitero ang kanyang Lime ID, agad itong tinanggihan ni Mashiro. Nagpasya siyang magpahinga muna at nangako na susubukan niya muli kinabukasan. Sa kasamaang palad, tuluyan na lang siyang iniiwasan at binabaliwala ni Mashiro. Noong Miyerkules, nahuli niya si Mashiro habang palabas ito ng elevator at pinaalalahanan tungkol sa party, ngunit tinawag siya ni Mashiro na stalker. Kinabukasan, tinanong niya ulit siya sa paaralan, ngunit pinagalitan siya ni Mashiro dahil ginawa niya ito sa harap ng publiko. Pagkatapos ng klase, nagpunta sina Akitero at Iroha sa pamimili para sa mga gamit ng party. Habang naglilibot, napansin ni Iroha ang isang stall na nag-aalok ng libreng samples ng sausage na may melted cheese sa loob. Pinilit niya si Akitero na subukan ito, ngunit nahihiya siya at tumanggi. Inakala ng sales lady na magkasintahan sila at pinayuhan siya na kumuha para sa kanyang girlfriend. Nang muli siyang tumanggi, iginiit ng sales lady na dapat niya itong subukan dahil mukhang malungkot ang kanyang girlfriend. Ayaw ma-embarrass ni Akitero sa harap ni Iroha kaya't pumayag siyang subukan ito. Ngunit bago niya maabot ang sausage, hinila ito ni Iroha at tinalo siya sa biro na kung gusto niya talaga, kailangan niyang humingi nito. Nang mapagtanto niyang ginagawa lamang ito para ma-embarrass siya, napagpasyahan ni Akitero na makisabay na lang sa laro. Nang inalok siya ni Iroha na pakainin ito, tahimik siyang nangakong babayaran ito sa kanya balang araw. Kinain niya ang sausage at inamin na masarap ito habang pinagmamasdan sila ng sales lady mula sa kanyang stall. Habang lumilipat sila sa ibang aisle, tinanong ni Akitero kung paano kayang sabihin ni Iroha nang madali ang I love you sa mga tao. Sumagot si Iroha na madali lang ito kapag totoong nagmamalasakit siya sa kanila, dahilan para tahimik na ikumpara ni Akitero siya kay Mashiro na nahihirapang maging tapat sa kanyang nararamdaman. Tinanong ni Iroha kung nagawa na ba ni Akitero na tanggapin ni Mashiro ang kanilang imbitasyon. Inamin ni Akitero na medyo nalilito siya sa susunod na hakbang. Habang inaabot ni Iroha ang isang lata ng tomato sauce, sa kanyang nahihirapan siyang abutin ito habang sinasabi kay Akitero na baka hindi lang siya nagsisikap ng sapat. Ipinunto niya na kapag talagang gusto ni Akitero ang isang bagay, karaniwan siyang matiyaga at hindi sumusuko. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang kumbinsihin sina Ozuma at Sumire na makipagtulungan sa HPW. Sumagot si Akitero na kinakailangan iyon para sa kanilang studio kung gusto nilang magkaroon ng mas malaking suporta. Sabi ni Iroha, may kakayahan si Akitero na maunawaan kung ano talaga ang gusto ng mga tao at ginagamit niya iyon para hikayatin silang subukan ang mga bagay na karaniwan ay hindi nila ginagawa. Ipinaliwanag ni Akitero na dahil lang nakita niyang sinasayang nina Ozuma at Sumire ang kanilang talento, gusto niyang magamit nila ang kanilang kakayahan sa isang makabuluhang bagay. Ngumiti si Iroha sa paliwanag niya at sinabi na ang tunay na talento ni Akitero ay nakikita sa pagtulong sa mga tao na i-bridge ang pagitan ng kanilang mga nais at kanilang mga pangarap. Sa wakas ay naabot niya ang lata ng tomato sauce ngunit nawala ng balanse at muntik nang mahulog ngunit nahuli siya ni Akitero. Nakangiti ng maayos si Iroha at napansin na isa pang magandang katangian ni Akitero ay ang pagtiyak na hindi pinapabayaan ng grupo ang kanilang kalayaan. Sabi niya marahil iyon ang dahilan kung bakit labis na nagtitiwala kay Ozuma. Nagpasalamat si Akitero sa magagandang salita at naging determinado na kumbinsihin si Mashiro na dumalo sa party. Samantala, sa bahay ni Mashiro, sinasabi niya sa sarili na walang paraan na mapipilit siya ni Akitero. Sa araw ng party, hindi makita ni Akitero ang pagkakataon na lapitan siya sa klase. Sa halip, nag-check siya kay Ozuma upang tiyakin na handa na ang lahat. Kinumpirma ni Ozuma at biro pa nitong sinabi na may utang siya sa kanya sa pagpaplano ng lahat sa loob ng isang linggo. Buong kumpiyansa, iniwan niya ang classroom at inanunsyo ni Akitero na sisimulan na nila ang plano para mapuntahan ni Mashiro ang party.
Nahabol niya siya sa shoe lockers, kung saan agad niyang sinabi ni Mashiro na tigilan na ang pagtatangkang imbitahan siya. Humingi ng paumanhin si Akiteru at nangakong hindi nagagawa ng anumang kalokohan, ngunit tila hindi pa rin kumbinsido si Mashiro. Iginiit niya na gusto lang niyang maglakad pa uwi nang magkasama dahil pareho silang nakatira sa parehong building. Ngunit nang tiningnan niya siya, tumatakbo na si Mashiro palayo sa kanya. Nagtataka si Akiteru kung gaano talaga siya nito kinaiinisan. Gayunpaman, nakadepende ang plano sa kanilang magkasamang paglakad pa uwi, kaya't pinabilis niya ang kanyang hakbang para makahabol. Napansin ito ni Mashiro at mas pinabilis pa ang takbo, na nagtatanong kung ano ang balak niyang gawin habang hinahabol siya ni Akiteru. Nagpanggap na walang alam si Akiteru. Sinasabing tumatakbo lang siya pa uwi dahil gusto niya. Ngunit batid ni Mashiro na nagsisinungaling siya, bigla siyang nagbago ng direksyon. Sa huli, huminto si Mashiro sa tabi ng ilog, hingal na hingal. Sumigaw siya kay Akiteru na tigilan na ang pag-aalala sa kanya, iginiit na hindi siya kasali sa mga umiiral na grupo. Sinabi niya na hayaan na lang siyang mamuhay sa sariling buhay nang hindi siya hinahatak papasok. Nagkunot ng noo si Akiteru at tinanong kung saan siya pupunta kung hindi siya makikihalubilo. Iginiit niya kung ano ang silbi ng paglilipat ng paaralan kung wala namang balak makipag-ugnayan sa iba. Humingi siya ng paumanhin sa insidente sa banyo at sinabi na ayos lang kung galit pa rin siya, ngunit dapat subukan niya kahit papaano na makipag-ugnayan sa iba. Lumiko si Mashiro para makipagtalo, ngunit nadulas siya. Sumugod si Akiteru upang mahuli siya, ngunit pareho silang nahulog sa ilog. Basang-basa, sinubukang huwag ni Akiteru tignan siya dahil kumakapit ang kanyang damit sa katawan. Nahihiya, sinubukan niyang tumayo, ngunit nadapa ulit. Huli siya ni Akiteru, hinila siya sa kanyang dibdib upang maging matatag. Pagdating nila sa pampang, tinalo siya ni Akiteru, sinasabi na pareho na silang may hitsurang drowned rat. Kaya mukhang totoong magkasintahan. Tawanan ni Mashiro sa unang pagkakataon, inamin na ito ang pinakamasamang hitsura ng magkasintahan na maiisip. Dahil naramdaman niya ang mas magaan na mood ni Mashiro, nagpatuloy si Akiteru sa biro. Sinasabing baka ito ang paraan ng Diyos upang pagpalain ang kanilang peking relasyon. Tugon ni Mashiro, tuyo at matalim, na ang ganitong Diyos ay karapat-dapat mamatay. At sinabi ni Akiteru na kung patuloy siyang mananalangin, baka unti-unti siyang mas maging magaan sa sarili. Inamin niya na kahit anong pagdarasal, hindi biglang magugustuhan siya ng mga taong galit sa kanya. Nagtataka, tinanong ni Akiteru kung bakit siya matigas ang ulo kahit sinusubukan niyang makisama. Biglang sinambit ni Mashiro na ito ay dahil sa kasunduan niya sa ama ni Akiteru, ngunit agad niyang binaliwala ang sinabi, sinasabing alam niyang hindi niya kasalanan. Dagdag pa niya na taus-puso siyang umaasa na hindi siya kinamumuhian ni Akiteru. Pinawi ni Akiteru ang kanyang alalahanin, sinasabing wala namang totoong galit sa kanya. Nag-atubili si Mashiro at ibinahagi na natatakot siyang hindi mapasama at mapag-iwanan. Nang makita ni Akiteru na muling huhusgahan ni Mashiro ang sarili, marahang sinabi niya na walang mali sa ganitong pakiramdam. Inamin niya na hindi rin siya isang taong namumukod tangi. Madalas siyang napapansin dahil wala siyang anumang pambihirang kakayahan. Sinasabi ni Akiteru na isa lang siyang ordinaryong tao na may ordinaryong kakayahan. Nagprotesta si Mashiro, iginiit na hindi siya ordinaryo dahil siya ang leader ng Fifth Floor Alliance. Tumingin si Akiteru sa kanya nang nagulat. Nagtaka kung paano niya nalaman ang tungkol sa grupo niya. Agad namang tinakpan ni Mashiro ang bagay. Sinasabing madalas pag-usapan ng ama niya ang laro na dinevelop nito dahil kumita ito ng malaking pera. Itinama siya ni Akiteru, sinasabing ang lahat ng kita ay bumabalik sa gastos para sa pag-develop ng laro. Sabi naman ni Mashiro, madali niyang pwedeng maging pinakasikat na estudyante sa kanilang klase, ngunit sinabi ni Akiteru na walang nakakaalam na sila ang nasa likod ng sikat na laro. Nagulat siya at tinanong kung natatakot ba siyang pagtawanan. Sabi ni Akiteru na gusto lang niyang maging mapagpakumbaba sa kanilang tagumpay at hindi hayaang tumaas ang kanyang pride dahil sa atensyon. Habang pinapakinggan siya, ngumiti si Mashiro at tawag siyang weird nang may pagkakaaya. Sa huli, bumalik sila sa kanilang apartment building. Patuloy na tumatanggi si Mashiro na dumalo sa party kahit na inamin niyang nagpapasalamat siya sa imbitasyon. Habang papalapit siya sa kanyang pinto, tinanong siya ni Akiteru kung maaari na ba siyang tratuhin ng normal simula sa susunod na linggo. Pumayag siya, ngunit napahinto nang mapansin niyang nakabukas ang kanyang pinto. Nagsimulang mag-isip sila na baka may pumasok sa kanyang apartment nang walang pahintulot. Lumapit si Akiteru sa kanya. Inalok na siya ang unang pumasok upang tiyakin na ligtas. Dahan-dahan silang pumasok sa apartment ng magkasama. Paglapit nila sa pangunahing kwarto, bumulong si Akiteru ng isang kakaibang bagay sa kaniya banayad na itulak si Mashiro pasulong. Habang binubuksan ang pinto,
sinalubong si Mashiro ng malakas na tunog ng confetti at hiyawan mula sa iba pang residente ng 5th floor. Lubos na naguluhan, iginiit ni Mashiro na malaman kung bakit naroroon ang lahat sa kanyang apartment. Mahiyain, ipinaliwanag ni Akiteru na sa katunayan, sa kanya ito. Naglagay sila ng divider upang mukhang ang unit niya ang huling unit sa hallway para isipin ni Mashiro na sa kanya iyon. Napakunot ang noo ni Mashiro at tinanong kung bakit nila ginawa iyon kahit hindi niya sila itinuturing na kaibigan. Sumagot si Iroha na wala namang tunay na kaibigan sa mga tenants maliban kay Akiteru at Ozuma, ngunit dagdag pa niya, mas gusto niyang magkasintahan sila. Agad namang natuwa si Sumire sa ideya, ini-imagine ang buong romantikong eksena sa pagitan nila, dahilan para hampasin siya ni Akiteru. Nagpatuloy si Iroha, ipinaliwanag na dahil pareho silang nakatira sa parehong floor, natural lang na magsimula silang gawin ang mga bagay ng magkakasama. Hula ni Mashiro na tinutukoy niya ang laro na ikinagulat ni Iroha na alam niya iyon. Nilinaw ni Iroha na hindi siya aktwal na bahagi ng team. Dagdag ni Akiteru na ayos lang kung hindi iniisip ni Mashiro na kaibigan nila sila. Pwede niyang isipin na kaibigan lang sila ng kanyang peking boyfriend sa ngayon. Binanggit niya na may isa pang miyembro, sina Mako, na wala ngayon ngunit mahalagang bahagi pa rin ng kanilang grupo. Ngumiti si Mashiro sa pagiging kasama at sa wakas, nagpa siyang sumali sa party. Pagkatapos ng party, pumasok si Iroha sa kwarto ni Akiteru at sinubukang yakapin siya, ngunit agad siyang umwas. Seryoso na, pinuri niya si Akiteru sa matagumpay na pag-imbita kay Mashiro at sinabi na siya ay isang mabait na tao. Pagkatapos, nagpasalamat si Iroha kay Akiteru sa pagpapasama sa kanya sa kanilang grupo nang hindi isiniwalat na siya ang voice actor para sa laro ng 5th Floor Alliance. Pagkaraan, nakatayo si Iroha at Akiteru sa balkonahe ng kanilang apartment upang huminga ng sariwang hangin. Nararamdaman ni Iroha ang sandali at para sa unang pagkakataon, kumilos siyang cool. Nagpapasalamat kay Akiteru sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging voice-over artist para sa kanyang laro. Lumabas na nakilala ni Akiteru si Ozuma noong nasa gitnang akademya pa sila at kilala si Ozuma bilang kakaibang tao dahil palagi siyang nasa science lab. May ilan na akala ay nagsasagawa siya ng di makataong eksperimento sa loob ng laboratorio. Gayunpaman, si Akiteru lamang ang lumapit sa kanya at nagpasya siyang masusing alamin ang talento ni Ozuma. Pagkaraan ng ilang panahon, nakatagpo muli ni Akiteru si Ozuma sa palapag ng apartment. At habang sila'y nag-uusap, dumating si Iroha. Ito ang unang pagkakataon na makikilala ni Akiteru si Iroha. Mukha siyang mahiyain na babae at kahit nagpasalamat siya kay Akiteru sa pagtulong sa kanyang kapatid sa paaralan, noong panahong iyon, siya ay isang mabait na babae na walang anumang nakakainis sa kanya. Sa klase, ipinahayag ni Akiteru ang kanyang pagkabigla na may kapatid pala si Ozuma at hindi niya ito alam. Habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit ang isa sa mga kilalang delinkwente, si Otoy, sa kanila nang parang walang pakialam. Sinabi niya sa dalawa na gusto niya silang makausap sa likod ng gym. Wala silang magawa kundi sundin siya upang marinig kung ano ang gusto niyang sabihin. Pagdating sa likod ng gym, inalok niya sila ng kende kahit labag ito sa patakaran ng paaralan. Walang pakialam si Otoy sa mga alituntunin at napilitan silang tanggapin ang candy mula sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Akiteru si Otoy kung bakit siya tinawag nila sa likod. Inihayag ni Otoy ang sorpresa, sinasabing gusto niyang malaman kung anong klaseng tao si Iroha. Lumabas na lumapit si Iroha sa kanilang grupo na may layuning maging delinkwente tulad nila. Sabi ni Otoy, gusto niyang malaman kung anong klaseng tao si Iroha dahil narinig niya mula sa iba na isa itong honor student. Tinanong ni Akiteru kung plano ba niyang anyayahan si Iroha sa club at sinabi ni Otoy na iniisip pa niya ito. Gayunpaman, inamin niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin si Iroha kung siya ay mananalangin na mapasama sa club. Pagkatapos, tinanong niya si Ozuma tungkol sa kanyang opinyon, ngunit nahirapan itong sumagot. Dahil sila ay nag-aalangan, iniwan ni Atoy ang dalawa upang pag-isipan ang narinig nila. Pagkatapos, tinanong ni Akiteru si Ozuma kung bakit hindi siya nakapagbigay ng sagot sa tanong na itinatanong ni Atoy. Inamin ni Ozuma na hindi niya alam kung paano kumikilos ang kanyang kapatid na babae dahil hindi sila masyadong malapit. Sa katunayan, maaaring may 2 buwan silang hindi nag-uusap. Nang marinig ito, sa wakas na unawaan ni Akiteru ang sitwasyon ng pamilya. Bilang isang seryosong tagapagtulong, bumuo siya ng plano at hiniling kay Ozuma na payagan siyang pumunta sa kanilang bahay pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng klase, sinamahan ni Akiteru si Ozuma pauwi at napansin niya na walang laman ang buong sala. Binanggit ni Ozuma na hindi niya ginagamit ang sala para sa kahit ano.
Sa sandaling pumasok sila sa silid ni Ozuma, nagulat si Akiteru sa kalat na nakita niya. May mga gadgets sa lahat ng dako at pinayuhan siya ni Ozuma na huwag tatapakan ang kahit ano dahil baka magalit siya. Tumugon si Akiteru, hinihimok si Ozuma na linisin na lang ang kanyang silid. Ipinaliwanag ni Ozuma na alam na niya kung saan niya inilagay ang lahat sa kanyang silid, kaya mas madali para sa kanya na maglakad ng hindi natatapakan ang anumang bagay. Humanga si Akiteru sa mga imbensyon sa silid ni Ozuma, ngunit ipinababa nito ang kahalagahan nito. Sinasabing kayang gawin ito ng kahit sino. Makaraan ng ilang sandali, naupo ang dalawa upang maglaro at matapos makatanggap ng ilang sunod-sunod na talo, sinabi ni Akiteru kay Ozuma na kailangan niyang pumunta sa bahay. Sa sandaling lumabas siya ng silid, inihayag niya ang kanyang tunay na layunin sa pagpunta sa bahay. Lumabas na nandyan siya upang malaman kung anong klaseng tao si Iroha. Nakatayo siya sa pintuan upang makinig sa kanyang usapan at labis siyang naabala sa ginagawa niya kaya hindi niya namalayan kung kailan binuksan ni Iroha ang pintuan. Gayunpaman, bago makasigaw si Iroha, hinawakan niya ito at itinutulak sa loob ng silid. Nagawa niyang pakalmahin siya, sinasabi na hindi siya masamang tao. Sa sandaling pinakawalan niya si Iroha, lumingon ito at hinampas siya sa mukha. Sinubukang ipagtanggol ni Akiteru ang sarili, ngunit biglang napansin na may tawag si Iroha mula sa leader ng mga delinquents, si Takebana. Sinagot ni Iroha ang tawag at nakipag-usap ng maikling panahon kay Takebana bago lumingon kay Akiteru at tanungin kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Sinubukan ni Iroha na pigilan si Akiteru sa pakikialam sa kanyang negosyo dahil siya ay kaibigan lamang ng kanyang kapatid na lalaki. Masigasig si Akiteru na tumulong dahil marami na si Azuma na pinagdaanan sa akademya at masama kung mapupunta ang kanyang kapatid sa grupo ng mga delinquents. Sinubukan ni Akiteru na makilala siya ng mas mabuti, ngunit sinigurado ni Iroha na maging napakahirap para sa kanya ang lahat. Sunod, nagpasya si Akiteru na hanapin si Takebana dahil narinig niya na karaniwan itong gumagawa ng street performance ng musika. Kahit na sobrang init ng panahon, hindi sumuko si Akiteru at pagkatapos ng napakahirap na paghahanap, natagpuan niya si Takebana. Nilapitan niya ito at tinawag sa pangalan na ikinagulat ni Takebana. Akala ni Takebana na stalker si Akiteru dahil alam niya ang pangalan niya. Ngunit nilinaw ni Akiteru na nandyan siya upang pag-usapan si Iroha. Bago pa man magsimula ang tunay na pag-uusap, nawalan siya ng malay dahil sa pagod. Kalaunan, nagdaos sila ng pagpupulong sa isang cafe habang naroon rin si Iroha. Sinabi ni Akiteru kay Takebana na isipin na lang na isuko ang pagiging delinquent at maging isang ordinaryong estudyante. Ipinagtanggol ni Iroha si Takebana, sinasabi na sinusubukan ni Akiteru na agawin ang pangarap nito. Lumabas na mahilig si Takebana sa paggawa ng musika at nagpasya si Akiteru na tanungin si Iroha kung gusto rin niya ang ganoong bagay. Nahihirapan si Iroha na sagutin ang tanong. Nagbigay ng presyon si Akiteru at sa wakas, pumasok si Takebana sa usapan, sinasabing kaya niyang basahin si Iroha na parang bukas na libro. Lumabas na may interes si Iroha sa paggawa ng musika, ngunit siya ay tagahanga ng musika ni Takebana. Inamin ito ni Iroha, sinasabi na hinahangaan niya si Takebana dahil isa itong tiwala sa sarili. Sa gitna ng pag-uusap, sa wakas natutunan ni Akiteru na wala talagang hobby si Iroha dahil sobrang istrikto ng kanilang ina na nag-iwan kay Iroha na parang isang boring na bata. Nang marinig ito ni Akiteru, sa wakas ay naintindihan niya at pinangako niya kay Iroha na lilikha siya ng kapaligiran kung saan siya ay maaaring umunlad. Tumayo si Akiteru at binayaran ang lahat bago umalis. Nagmadali siyang umuwi upang sabihin kay Azuma ang maliwanag na ideya na mayroon siya, na gusto niyang gumawa sila ng laro. Si Azuma ang nag-aasikaso ng hardware, habang si Akiteru ang nagdodrawing ng mga karakter at nagsusulat din ng kwento. Sa huli, nilikha ni na Akiteru at Azuma ang laro na sumikat, lahat ito dahil sa kasiglahan ni Akiteru na tulungan ang